Amlo ang kanyang singsing. Sinabi niya na ang mga babae ang susi kaya dapat silang humanap ng isang babae na nakapula. Tinanong ni Jean lang kung ano ang itsura niya. Naguluhan siya. Nag-alinlangan siya sandali. Iginagalaw niya na mayroon itong malalaking suso. Nag-ulo sina Jean lang at ang iba pa. Sila ay nasa Chaos Realm. Naghanap sila ng babae na nakapula. Napansin ni Kitchen Knife ang isang babae. Tinanong niya kung nakakita ba ito ng babae na ganoon ang itsura. Mukha siyang nagulat at namula. Bigla, nilapitan siya ni Blackie. Nagulat siya nang tumalon ito sa kanya. Inamoy nito ang kanyang mga suso. Nagalit siya. Nagulat ang mga tao sa kalye nang marinig ang malakas na kalabog. Ilang sandali, bumalik si Blackie na may bukol sa ulo. Naguluhan si Chen Pingan. Sinabi niya na swerte sila na hindi sila nabugbog sa kanilang mga tanong. Naalala ni Kitchen Knife kung paano siya tinawag ng babae na isang thug. Si Jean lang ay isang maliit na thug. Si Blackie ay isang asong thug. Sinenyasan niya sila nang dumaan si Luyuhong. Naglakad siya sa likuran nito. Napansin niya ito. Kinilala niya ito. Tinawag niya ito habang hinahabol ngunit bigla siyang pinigilan ng isang lalaki at hinawakan ang kanyang palso. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Tinapik siya ng isa pang lalaki sa balikat. Nagkomento siya na akala niya ay kaya lang niyang hawakan si Luyuhong Lingzu kaya masyado siyang mayabang. Tinanong ni Chen Pingan kung sino siya. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ang top Lingshu at Lingshi Huanjing na siyang lugar na pinipithaya ng lahat ng male cultivators sa Chaos Realm at sinabi ni Chen Pingan na iyon ang lugar kung saan nagpupunta ang mga lalaki para magsaya. Nagalit ang lalaki. Tinawag niya siyang idiot at tinanong kung ano ang iniisip niya. Nagpumilit siya na tiyak na hindi iyon isang low-class place para sa pagbibigay kasiyahan sa mga pagnanasa ng mga mortal ngunit kailangan lang ng sapat na sacred beads upang makapunta doon at mag-practice ng dual cultivation, kasama ang isang lingzu na siyang shortcut upang mapabuti ang kanyang realm. Namula si Chen Pingan nang isaalang-alang niya ang dual cultivation. Si Chen Pingan ay nasa isang outdoor pavilion. Naglakad siya pabalik-balik. Tinanong ni Jean Iling kung ano ang dual cultivation, at ipinaliwanag ni Kitchen Knife na isang lalaki at babae lamang ang nagsasama-sama sa pag-practice sa pamamagitan ng deep communication. Naisip ni Blackie ang isang lalaki at babae. Naisip niya ang kanyang sarili na inaamoy ang puwit ng isang asong babae. Inamoy nila ang bawat isa sa puwit. Naisip ni Jean lang ang deep communication. Naisip niya ang isang babae na humihila sa kanyang tali. Ginamit niya ang kanyang kasanayang Palm Thunder. Tinamaan ang kanyang puso at namula siya. Bumantong hininga si Kitchen Knife nang mapansin ang kanyang reaksyon. Tinanong niya kung ano ang iniisip niya. Nagulat sina Blackie at Jean Iling. Samantala, nagtaka si Chen Pingan kung ano ang dapat niyang gawin at kung kailangan ba niyang mag-dual cultivate kasama niya upang mapalapit kay Luyuhong. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung malaman ni Di at Zinsan. Sumagot siya na magdidiborsyo sila at nakiusap siya na huwag siyang iwan. Tumanggi siya at nagpumilit na hindi niya kayang mawalan ng asawa dahil lang natapos na ang misyon. Napansin niya ang isang cultivator na tinawag si Suyeren na isang scum at hiningi na agad niyang ibigay ang item. Ipinaliwanag ni Suan na ito ay kanilang pamana ng pamilya kaya hinding-hindi niya ito mapapayagang mapunta sa kamay ng uri ng sekta nila ngunit iginiit ng cultivator na huwag siyang magsalita ng kalokohan at kailangan niyang ibigay ito. Tumanggi si Suan ngunit inulit ng cultivator na dapat niyang ibigay agad ito. Bigla, iminungkahi ni Chen Pingan na maghintay sila. Pinagsabihan siya ng cultivator bilang isang maliit na gwapong lalaki at tinanong kung gusto niyang manghimasok sa negosyo ng iba kung saan sumagot siya ng hindi naman. Idinagdag niya na isang patakaran lang iyon ng martial world kung saan gusto niyang looban siya at dahil nakita niya sila, isang 50 hanggang 50 na pagkakataon at tinanong niya kung naintindihan nila. Tinanong ng mga cultivator kung dapat ba nilang hatiin ito. Sumang-ayon siya at sinabi na hahatiin niya ito. Kinuha niya ang kitchen knife. Ibinato niya iyon patungo sa kanila. Kinabahan ng isa sa mga cultivator nang madaplisan ang kanyang damit. Nagulat sila nang mapunit ang kanilang mga damit. Sinabi ni Chen Pingan na hindi sapat ang kalahati ng kanilang damit. Tinanong niya kung gusto nilang ibigay sa kanya ang kalahati ng kanilang katawan. Nanginginig sa takot ang mga cultivator. Inakusahan nila siyang isang demonyo. Sumang-ayon si Chen Pingan at sinabi na wala na sila.
Ipinakilala ni Suan ang kanyang sarili bilang isang hamak at nagpasalamat sa kanyang benefactor sa pagliligtas. Tinanong ni Chen Pinggan kung ano ang sinusubukan nilang nakawin at humingi ng tawad dahil ito ay kanilang pamana ng pamilya. Ipinaliwanag niya na pagkatapos lang niyang makalusot sa Divine Realm kaya niya itong kontrolin kaya bago iyon, hindi niya ito mapapayagang madaling makita. Tinanggap ito ni Chen Pinggan at idinagdag na kung ayaw niyang sabihin, dapat na lang siyang kalimutan ngunit ang paglusot ay hindi madali kaya iminungkahi niya na lutsuan niya siya ng pagkain ngunit napagtanto niya na walang nakakaalam kung mabuti o masama ang taong iyon kaya hindi niya ito madaling mabigyan ng pagkakataon habang ipinaliwanag ni Su Yiren na nailigtas na siya kaya hindi na siya mangangahas na humingi sa kanya na gumastos ng pera para sa isang piging. Kailangan lang niyang humanap ng paraan upang makapunta sa Lingxi Huanjing at mag-dual cultivate, kasama ang Divine Lord Liu. Tinanong ni Chen Pinggan kung gusto niyang pumunta sa Ling Zaiho at Jing. Tinanong niya kung mayroon siyang sacred bid, ngunit tinanggihan niya iyon at nang tanungin niya kung mayroon siyang superpowers, tumawa siya at tinanggihan niya iyon. Inamin niya na wala siyang anuman at tinanong kung bakit siya magpupunta upang mag-dual cultivate. Ipinaliwanag ni Su Yiren na dahil isa siyang scrub, kaya sinabi niya na kailangan niyang humanap ng paraan. Tinapik siya ni Shen Pinggan sa balikat. Inangkin niya na malulutas ang problema. Tinanong ni Suan kung handa ba ang kanyang benefactor na tulungan siyang makapasok sa Lingzai Huanjing. Kinumpirma ni Shen Pinggan ngunit binanggit na maaaring hindi maginhawa para sa kanya na maging nakatago. Idineklara ni Su Yiren na gagawin niya ang anumang hilingin ng kanyang benefactor. Tinanong niya kung saan siya magiging angkop na magtago. Ipinaliwanag ni Chen Pinggan na iyon ang problema dahil masyadong mababa ang kanyang spiritual energy. Natatakot siya na kung ilagay niya siya sa storage ring, masusupol siya ng ibang spirit weapons at mamatay. Napansin niya si Blackie. Kinampay niya ang kanyang mga daliri. Nagpahayag ng pagtataka si Su Yiren. Lumaki sina Chen Pinggan at Blackie mula sa kanyang pananaw. Lumiliit siya. Nag-alinlangan siya. Binuksan ni Blackie ang kanyang bibig. Itinago niya siya sa loob. Ilang sandali, pumunta sila sa Lingzai Huanjing. Hinangaan ni Chen Pinggan ang kanyang sariling katalinuhan. Plano niyang magsuot ng disguise mask at magpabago ng anyo bilang si Su Yiren upang makapuslit sa ilusyon. Itinago niya siya sa bibig ni Blackie at plano niyang mag-cultivate sila ni Luyuhong ng magkasama. Balak niyang imbestigahan mismo ang bagay na iyon upang makapasok siya sa ilusyon ng hindi ipinagtataksil ang kanyang asawa. Bigla, dumilim ang kalangitan at kumulog. Nagpanik ang mga tao at hinikayat na tumakbo. Ito ang Thunderclap Formation. Nakaramdam ng paghanga si Shenping. Isang malakas na kidlat ang tumama sa harap niya. Tinanong niya kung sino iyon at sino ang makakagawa ng ganoong kalaking gulo at isiniwalat ni Su Yiren na sa Chaotic Realm, isang tao lang ang makakapag-set up ng formation na iyon. Siya ang young master ng Xuanzing sect, si Mang Hui. Inutusan ni Mang Hui si Lulinggo na dahil sa halagang 100,000 holy beads, dapat niyang payagan ang maliit na master na pumasok at mag-cultivate ng magkasama. Nagkomento si Shenping na medyo may kakayahan ang taong iyon ngunit sumanghal si Su Yiren at sinabi na lahat ay ninakaw at inagaw. Tinanong ni Shen Pinggan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ang absorbing spirit technique ng Xuanzing sect ay sumisipsip sa lahat ng cultivation techniques ng kalaban sa isang laban. Sa ibang salita, kung mas malakas ang cultivation technique ng kalaban, mas malaki ang kanilang kalamangan. Tinanong ni Shenping kung hindi siya invincible. Sumagot si Suan na hindi naman talaga dahil kung mas mataas ang realm at divine power ng isang tao kaysa sa kanya, hindi magiging epektibo ang kanyang absorbing spirit technique, dahil ang masamang teknik na iyon ay sa huli ay nauwi sa pananakit sa mahina at sa katunayan, ang taong nagpadala ng mga tao upang agawin ang kanyang pamana ng pamilya ay siya. Kinilala ni Chen Pinggan na ganoon iyon. Sa kabilang banda, nagsimulang gumana ang harang ng Lingxi Huanjing. Sinabi ng attendant na ipinagbawal na ni Ling Guo ang mga tao mula sa sektang Xuanzing na pumasok sa ilusyon ngunit tinanong ni Mang Hui kung bakit partikular na ayaw ni Ling Zuo sa mga tao mula sa kanyang sekta kung pantay-pantay ang mga batas ng mundo.
Sinabi niya na umabot na siya sa Divine King Realm ngunit nakikisali siya sa ganoong kaliit na pagnanakaw at alam ng lahat na hindi siya nag-cultivate para sa kanyang sarili kundi para sa cultivation technique ni Ling Zuo ngunit tinanggihan iyon ni Mang Hui. Gusto rin niya ang katawan nito. Inangkin ng attendant na walang hiya si Mang Part 16 na New Wei ngunit ipinatawag niya ang isang kamay na lumitaw mula sa kalangitan. Hinawakan nito siya sa ulo. Ginamit niya ang kanyang spirit engravings technique. Namutla siya at sumigaw sa sakit. Sinabi niya na isang maliit na diyosa siya at hindi pa sapat ang cultivation technique na iyon upang punan ang isang bitek sa kanyang ngipin. Bigla, hinimok ni Chen Pinggan na dapat siyang tumigil. Tinanong ni Ning Wei kung sino iyon na suot pa rin ang mukha ni Su Yiren. Tinanong ni Chen Pinggan kung anong klaseng bayani ang Nambo Bully ng mga babae. Inakusahan siya ng isa sa mga tauhan ni Mang Hui na siya ang masamang nilalang mula sa pamilyang Su na tumatangging ibigay ang item at nakahanap ng kakaibang lalaki upang hiyain ang kanilang sekta. Iminungkahi ni Chen Pinggan na magkaroon sila ng laban. Tinanong ni Wei kung alam niya kung sino ang kausap niya. Binitawan niya ang attendant. Inimbitahan ng isa sa mga nakakita ang iba na lumapit at tingnan dahil may humahamon sa sektang Chuangsing. Nagtaka ang isa pa kung sino ang ganoong ka-audacious, hindi takot na sipsipin hanggang matuyo. Bumagsak ang attendant sa lupa pagkabitaw sa kanya ni Mang Hui. Tinanong ni Chen Pinggan kung gusto ba niya ng literary duel o martial duel, at tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Chen Pinggan na sa isang martial duel, bawat isa ay gagawa ng kanilang mga kilos at ang nagwagi ay mapagpapasyahan sa loob ng 30 round habang sa isang literary duel, bawat isa sa kanila ay gagawa ng isang kilos hanggang sa hindi na makakaya ang kabilang panig. Naisip niya na nakakuha lang siya ng ilang mental energy, kaya dapat niyang subukan ang kanyang lakas sa lalaking iyon dahil kung hindi niya kayang hawakan, may paraan sina Kitchen Knife at Jane Iling upang harapin ito. Agad nilang napagtanto na narinig nila ang tunog ng isang taong nagbibilang ng kanilang mga kita. Samantala, naghinuha si Mang Wei na tila hindi siya kahanga-hanga kaya kung martial duel, iyon, hindi magiging mahirap na gawain iyon ngunit naalala niya ang isang bagay. Hindi pinapayagan ng master na ubusin ang spiritual energy na sinipsip ng spirit engravings technique kapag may martial duel, hindi may iwasang magkaroon ng pagkonsumo. Si Chen Pinggan ay nakatitig sa kanya. Naisip niya na ganoong kasama siya at isang galaw lang ay matutuyo siya kaya pinili niya ang literary duel. Idineklara ni Chen Pinggan na pangit siya kaya dapat siyang mauna. Inilabas niya ang kanyang aura. Binalaan niya na naghahanap siya ng kamatayan. Lumitaw ang kamay sa itaas ng ulo ni Chen Pinggan. Hinawakan nito ang kanyang ulo. Ipinagpalagay ni Mang Wei na nagiging kulay ube iyon kaya mayroon siyang napakaraming mental energy. Nagpasya siyang ibigay iyon sa master upang ang kanilang pamilyang Mang ay umangat sa kaluwalhatian. Dapat nitong sipsipin siya hanggang matuyo para sa kanya. Sinabi ng isa sa mga nakakita na padalos-dalos ang binata kaya sisipsipin din ng kanyang kaluluwa habang nagtaka ang isa pa kung ano ang ganoong kasigla na nangyayari. Mula sa pananaw ng Mirang Palace, malakas ang Mirang Palace at nakikita ang mga prinsipyo at ritmo na kumakatawan sa cultivation ni Chen Pinggan at sinabi ni Myong Yunay na tila ang sektang Kuangsing ay nambubuli na naman ng isang mas maliit na sekta. Sinabi ni Nuronggang na mula nang itatag ito, ang sektang Kuangsing ay gumagawa ng kasamaan sa kanilang masamang teknik at dahil nasaksihan niyon ni Ping at ng sekta, hindi sila maaaring manatili lamang. Ngunit ang binata ay mukhang ordinaryo ngunit may tapang dahil matagal na siyang sinipsip at hindi man lang gumalaw. Sumang-ayon si Mirang Yunay at nagkomento na kakaiba iyon ngunit biglang tinanggihan ni Mironggang at ipinaliwanag na dapat silang maghintay dahil isang tao lang ang makakapaglagay ng mga prinsipyong iyon at ritmo upang punan ang lugar na iyon. Parehong naintindihan ni Myonggang at Mirang Yunhay na ito ang kanilang senior. Tinanong ni Mirang Yunay kung paano niya mapapayagan ang ganoong scam na insultuhan ang kanilang senior at dapat niyang panuurin siyang suntukin ang kanyang inner core, ngunit sumagot si Mironggang na hindi niya dapat gawin dahil may sarili siyang mga dahilan sa paggawa ng mga bagay. Ang spirit engravings technique ay talagang kayang sumipsip ng kapangyarihan ngunit ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi masisipsip ng isang maliit na shuening insect. Sa kabilang banda, nagtaka si Mang Hui kung ano ang nangyayari.
Nagtaka siya kung gaano karaming enerhiya ang mayroon siya at naisip niya na hindi na kaya ng spirit engravings technique na pigilin iyon. Idineklara ni Shenping na oras na at tinanong kung ayaw niya bang kumuha ng mga bagay. Dapat niyang kunin ang lahat. Inactivate niya ang kanyang divine thought. Naglabas siya ng aura na pumaloob sa teknik ni Mang Hui. Ito ay mas malaki at mas malakas na aura. Nabalik si Mang Hui. Inangkin niya na ito ang kapangyarihan na kanyang nakolekta. Pinaikot ito ni Chen Pingan at kinumplito ito sa kanyang aura. Ilang sandali, kinondensa niya ang kapangyarihan na kinuha niya kay Mang Hui. Lumuhad si Mang Hui sa lupa. Tinanong ni Chen Pingan kung paano hawakan ng isang kanal ang karagatan. Sumigaw si Mang Hui sa sakit. Sinabi ni Niranggang na una, uubusin niya ang mga ito at kukunin sa kanila. Tunay nga, ito ang kanyang pamamaraan. Bumagsak si Van Hui sa lupa. Nag-alala ang kanyang mga tauhan para sa kanya. Pinayuhan ng isa sa kanila na dapat siyang gumising at tinanong kung nasipsip ba siya hanggang matuyo ng minyok. Iginiit ni Chen Pingan na dapat siyang magkaroon ng moral compass, dahil inalisan niya siya ng kaunting enerhiya ngunit kung kaya niyang manatili ay nasa kanya. Tinulungan ng lalaki si Mang Hui na tumayo at isang enerhiya ang lumabas mula sa kanyang puwit. Ito ang huling piraso ng kanyang tunay na enerhiya at nagpanik ang lalaki. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.